Raw tumuloy ni Vice President Jejo Marbinay sa nakatakda nilang debate ni Senador Antonio Trillanes IV. Ang kanyang dahilan, ang pagsasabi ni Trillanes na lamang ang vice-presidente sa debate dahil isa siyang abogado. Makibalita tayo kay CJ Turida. Mag-debate kami. Saan? Kailan po? Baka gusto mong sponsor rin. Sir, kailan niyo po kala? Anywhere, any place. Ito ang matapang na hamon ni Vice President Jejo Marbinay kay Senador Antonio Trillanes IV. Ilang linggo na ang nakararaan, pero tila nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi na raw tutuloy ang vice-presidente sa debate. Sinabi ito ni Binay matapos tanungin ng isang miyembro ng media kung ano ang kanyang reaksyon sa pahayag ni Trillanes na lamang umano ang vice-presidente sa debate dahil isa siyang abogado. Go ka pa dun sa debate. Ayoko na. Kung wala nang makikita ako doon. Unang-una, ginusto ko lang magkausap-usap kami. Kasi hanggang ngayon, sa bagay, yung mga ayaw makinig, nagbibingi-bingihan. Dismayado si Trillanes, pero inatahan na raw niya ang pag-atras ni Binay. Kahit anong galing mo pa mag-argumento, pag yung kalaban mo ang hawak katotohanan, wala kang panalo. It's his loss. Hindi rin daw maintindihan ng senador ang dahilan ng vice-presidente sa pag-atras. Lalo't wala naman daw problema si Trillanes sa mga topic na pagdedebatehan nila ni Binay. Pumayag din siya na si Binay ang una at huling magsasalita sa debate. Kahapon lang, sinabi ng anak ng vice-presidente na si Senadora Nancy Binay na hindi siya pabor na makipagdebate pa ang kanyang ama kay Trillanes. Hati rin ang opinyon ng kanilang mga kaalyado. Nanindigan pa kahapon ang vice-presidente na itutuloy niya ang debate. Hindi nga raw niya kailangan pang paghandaan ito dahil luma na ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Pero kaninang umaga, sinabi ng vice-presidente na nakapagdesisyon na siyang hindi na talaga ito itutuloy. Ako nga alam mo nga yun eh. O bakit naman, lalo ang pangit naman na ako ang atras, ako nagmungkahi eh. Ngayon, hindi na yata tama yung narinig ko. Kung ang tingin naman dyan, ipagsasamantalahan ko siya, aapihin ko siya. Yun, yung mga ugali nila, lumalabas yung unwittingly. Inirerespeto naman daw ng Malacanang ang desisyon ni Binay. Si Senadora Nancy Binay naman, muling pinabulaanan ang mga alegasyong ibinabato laban sa kanilang pamilya. Iginit din niyang mas prioridad ng kanyang ama ang pagseserbisyo sa mga mamamayang Pilipino. CJ Turida, Nagbabalita, Pilipinas. Itong mga nakaraang buwan, nasaksihan ng publiko ang wedding proposals ng maraming celebrity, maging ng mga ordinaryong magsing-irog na naitampok sa viral videos. Hindi naman nagpahuli dyan ang kapuso nating si Oscar Oida. Ang kanyang proposal, silipin sa report ni Haji Rieta. Ang nagiging problema ngayon, sa kapal ng usok, hindi basta-basta makapasok sa loob ang ating mga bumbero. Gabi-gabi laging rumoronda sa Maynila para i-report ang mga krimen at iba pang mahalagang balita. Mapa-aksidente o patayan, wala siyang inaatrasan. Yan si GMA News reporter Oscar Oida. Marami na ang nagsabi na ang 2014 ay taon ng pag-iibigan dahil sa dami na rin ng mga kasalan. Ang kapuso nating si Oscar tila hindi nagpahuli. Post muna sa pagronda para makasama ang babaeng kanyang minamahal at mamahalin panghabang buhay. Walang iba kundi ang TV5 reporter na si MJ Marfori. At nitong Oktubre lang, nagdesisyon na si Oscar na i-level up ang kanilang pagsasama. Ang magsing-irog pumasyal sa Bow Bridge sa New York. Walang kaalam-alam si MJ na ang mga susunod na sandali ay magiging simula na ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Sa tulong ng mga accomplice na nakaposte sa mismong tulay, bumili pa kunwari ng hugis pusong lobo. At maya-maya pa, MJ! We've been together now for a long time. Oh my God! We've been together now for a long time. And we have bridged our past together. We have crossed bridges of today together. And if you'll allow it, here at Bow Bridge, I intend to cross and build more bridges with you. At dumating na nga ang sandali.
Maria Cepeda Romualdez, MJ. Oh my God! Say yes to me. Oh my God! It's nice. Gusto ba yan? Ito ka. Yeah! Did you say yes? Yes! Yes! Ang dalawang mamamahayag, nagkamabutihan, nagkaibigan, at ngayon, handa nang idiretso ang kanilang kwento sa simbahan. Haji Rieta, GMA News. Sa Iloilo, pahirapan pa rin ang pagsasaayos sa maraming paaralang winasak ng Bagyong Yolanda. Isa raw sa mga balakid sa rehabilitasyon ang matagal na pagpapagamit sa mga eskwelahan bilang evacuation centers. Makibalita tayo kay Jennifer Muñasa ng GMA Iloilo. Isang taon na ang nakalilipas mula ng manalasa ang Bagyong Yolanda, pero hindi pa rin tuluyang naisasaayos ang lahat ng mga nasirang paaralan sa Iloilo. Ayon sa mga lokal na opisyal, isa sa mga sanhi ng pagkaantala ang mabagal na proseso ng pagtukoy sa mga presyo ng materyales sa pagpapagawa ng mga classroom. Isa pa sa mga balakid ang matagal na pagpapagamit sa mga paaralan bilang evacuation centers. Kaya kung si Dr. Arnold Siena na acting director ng DepEd Region 6 ang tatanungin, dapat daw hindi hayaan ng gobyerno ang matagal na pagpapagamit sa mga paaralan bilang evacuation facilities tuwing may kalamidad. Nga bisan ara pa sila sa evacuation center ang kabataan, pero kung pag-abot sa eskwela, makakadtugid sila sa eskwelahan, balik sila sa klase. Kay ti, amo na blang nila nga they'd rather be in school nga matudluan sila rather than wala sila klase dito sila sa kuan nga hindi guided ilang daily activities. Ang iba namang mag-aaral sa bayan ng Ahoy, nakakapag-eskwela na kahit paano, pero hirap pa rin sila sa kanilang mga pangangailangan, lalo pat naapektuhan ng bagyo maging ang kabuhayan ng kanilang mga magulang. Kaya naman para mabigyan ng iba yung lakas ng loob ang mga mag-aaral, pinuntahan sila ng GMA Kapuso Foundation. Nabigyan ng mga mag-aaral sa 3 paaralan ng mga maagang pamasko. Bahagi ito ng Give a Gift Alay na Batang Pinoy Project ng Kapuso Foundation sa pakikipagtulungan ng GMA Iloilo. Of Beatrice Memorial Elementary School Teaching Force, kindly extend our heartfelt thanks to GMA Manila and the GMA Iloilo. Ngayong taon, 5,000 mag-aaral dito sa Iloilo ang benepisyaryo ng Give a Gift Alay na Batang Pinoy Project. Kabilang sila sa 60,000 kabataang biktima ng Bagyong Yolanda sa buong bansa na nakatanggap ng maagang pamasko mula sa Kapuso Network. Jennifer Muñesa, Nagbabalita, Pilipinas. Ngayong papalapit na ng papalapit ang Pasko, kaliwat kanan na ang mga Christmas display. Tulad ng Sugarland sa Naga City at Barbie Christmas Centerpiece sa Bulacan. Sa isang bahay naman sa Bataan, bidang isang karakter mula sa animated film na Frozen. Makibalita tayo kay Jet Arceliana. Makulay at masayang pagsisimula ng Christmas season sa isang malaking mall sa Naga City. Ang kanilang tema, Sugarland Christmas, kung saan bida ang mga matatamis na pagkain gaya ng candy at ice cream. Sinimula ng programa sa pagsayaw ng mga cute na chikiting. Nagpakita rin si Santa Claus at namigay ng libreng candy sa mga bata. Paalala lang sa mga bulilit, hinay-hinay sa pagkain ng matatamis para hindi masira ang ngipin. Abala naman ang mga residente ng iba't ibang barangay sa Santo Tomas sa Pangasinan para sa taunang Basura Christmas Decoration Making Contest. Ang Barangay San Antonio, puspusan na sa paggawa ng kanilang parol, nayari sa mga plastic bottles at tuyong mais, habang tansan at kawayan naman ang mga materyales na ginamit sa parol ng Barangay Salvacion. Layon ng kompetisyon na mapawasan ang basura sa lugar at mailabas ang pagiging malikhain ng mga residente. Agaw atensyon naman ang isang bahay na ito sa Abukay sa Bataan dahil sa mga kaakit-akit na dekorasyong pamasko nito. Bukod sa mga nagniningning na Christmas lights at makulay na Christmas tree, bida rin dito ang karakter na si Olaf the Snowman ng pelikulang Frozen. Kaliwat kanan na rin ang bentahan ng mga parol at iba pang mga Christmas decoration sa gilid ng MacArthur Highway sa Bataan. Nasa 1,000 hanggang 1,500 pesos kada piraso ang presyo ng mga parol. Patok na patok naman para sa mga batang babae ang Christmas attraction ng isang mall sa Bulacan. Ang kanilang napiling Christmas centerpiece ngayong taon, si Barbie at ang Christmas Secret Door. May sukat ito na 20 talampakan, kaya naman perfect para sa selfie. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas.
Bisto sa Kamiling Tarlac ang isang lalaking nagpapanggap umanong tauhan ng NBI para makakolekta ng pera sa kanyang mga biktima. Naaresto ang suspect sa loob pa mismo ng gusali ng Regional Trial Court. Makibalita tayo kay Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Nakakulong ngayon si Ruben Aboy sa Kamiling Tarlac. Ang kinakaharap niyang reklamo, pagpapanggap bilang agent ng National Bureau of Investigation para makakolekta ng pera sa kanyang mga biktima. Ayon sa Kamiling Police, modus ni Aboy ang mag-alok ng serbisyo sa mga biktima ng krimen para sa pag-aresto ng mga itinuturo nilang sospek. Kapalit dito ang malaking halaga ng pera. Isa sa mga nakatransaksyon ni Aboy ang isang negosyanteng ninakawan ng mga alahas. Pero natunugan ng negosyante ang modus ni Aboy kaya nagsumbong siya sa pulisya. Naglunsad ng entrapment operation ng Kamiling Police. Nakipagkita si Aboy sa negosyante sa loob pa mismo ng gusali ng Kamiling Regional Trial Court. May sariling kopya si Aboy ng warrant of arrest para sa sospek sa pagnanakaw ng alahas ng negosyante. Una na raw nakapagbigay ang negosyante ng paunang bayad kay Aboy pero humihingi ng additional na 3,500 dahil sa gastusin daw nila sa paghuli doon sa taong kanyang binabanggit. Nang may abot na ng negosyante ang pera, doon na inaresto si Aboy. Hindi naman direktang sinabi ni Aboy kung nagpapanggap nga siya bilang NBI agent, pero depensa niya. Ang binigay namin, madam, pang gasolina, saka pang travel, pang gastos, madam. Sabihin marami ka nang natulungan? Marami na rin, madam. Inaalam ngayon ng pulisya kung may kasabwat si Aboy sa korte dahil kaduda-duda kung paano siya nakakakuha ng kopya ng mga warrant of arrest. Itong taong ito na nag-extort sa biktima, doon pa sa mismong bulwagan ng Regional Trial Court. Inihahanda na ang mga reklamong isasampa laban kay Aboy. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas. Ito raw ng grupong Alliance for Yolanda Survivors na ideklarang persona non grata sa Tacloban City at iba pang bahagi ng Eastern Visayas, si Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson. Kasunod dito ng sinabi ni Lacson kahapon na hinakot lang sila ng lokal na pamahalaan ng Tacloban para magprotesta laban sa gobyerno. Ayon sa grupo, wala raw silang naramdamang tulong mula sa gobyerno. Di tulad ng sinabi ni Lacson na bumuhos daw ng pondo mula sa national government para sa Tacloban. Sa tingin naman ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, dapat magbitiw na lang sa pwesto si Lacson, kasunod ng mga pahayag niya kahapon laban sa kanya. Sabi ni Romualdez, tinanggihan niya ang inilabas ng DBM na Internal Revenue Allotment o IRA dahil inabisuhan siya ng kanyang abogado na baka galing daw ito sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Hindi rin daw siya bumali ng IRA gaya ng sinabi ni Lacson dahil augmentation of funds daw ang nirequest niya. Wala pang bagong pahayag si Lacson kaugnay nito pero nauna na niyang iginiit na IRA ang hiningi ni Romualdez para sa pagbabalik operasyon ng City Hall ng Tacloban kasunod ng pananalasa ng Bagyong Yolanda. Sabi niya pa rin, yun nga, problema niya yung operation ng City Hall dahil walang revenues, baka pwede maka-advance ng mas 1 quarter. Ang inoffer sa kanya ng national government, ni Secretary Abad, isang 1 semester, 6 months. Nagtataka ko bakit nung bumalik ako sa kanya, tinatanggihan niya. I'm very disappointed of what Senator or Secretary Lacson did yesterday. Number one, it was in bad taste. You don't talk that way in front of international NGOs and international communities that are helping us here. I think you should resign in your position. Isang problema sa traffic sa mga naging inspirasyon ng lumikha sa Doodle na itinampok sa search engine na Google kahapon. Ang gumawa nito isang grade 9 student sa Compostela Valley. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio ng GMA Davao. Ito ang Sari Jeepney. Ito ang lumabas na disenyo sa homepage ng google.com kahapon, November 10. At ang disenyo nito, obra ng isang grade 9 student ng National Comprehensive High School sa bayan ng Nabunturan sa Compostela Valley. Siya si Kim Patrick Saren. Sa mahigit 51,000 entries mula sa Pilipinas na lumahok sa Doodle for Google na nilaunch nitong buwan ng Hulyo. Si Saren ang nanalo sa 3 kategorya ng kompetisyon na Artistic Merit, Creativity at Theme Communication.
Anya, siya lang mismo ang bumuo sa naturang obra sa paghalo ng konsepto ng sari manok at ang Pinoy jeepney na nagre-representa raw sa takbo ng ekonomiya ng bansa. Ang unang problema nga nakitaan ako, traffic. Tapos man yung makahina sa ekonomiya may nakaalam ako. Tapos ang pasabot nako kaning ang jeep gibot nga nag siya pako kay para kung sa dali pagkasabot kay ang jeep para kung sa atik-atik pa mulupad din siya dito para dali ra kay maka-deliver mga bisan unsa maka-export din siya mga anak para madali ra mga ekonomiya. Ayon sa coach at guro ni Saren na si Christopher Vista, malaki rin ang naitulong kay Saren ng special program in the arts ng kanilang paaralan. Bukod sa napanalo ng 400,000 pesos na scholarship grant sa kolehiyo ni Saren, nakatanggap din ng 350,000 pesos connectivity grant ang kanyang paaralan. Ilalaan ito para sa internet connection ng naturang paaralan. Ayon kay Saren, mas gagalingan pa niya ang pagguhit dahil sa kanyang pagkapanalo. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas. Nabulabog ang isang lamay sa Bacolod City matapos itong pasukin ng 3 lalaki. Naghagis pa ng pampasabog ang grupo. May 3 suspect nang naaresto sa follow-up operation. Makibalita tayo kay Erwin Nicavera ng GMA Bacolod. Nabulabog ang tahimik sanang burol ng isang residente ng barangay Tangu, Bacolod City. Labis na takot ang naramdaman ng mga nakikiramay nang biglang may pumasok na 3 lalaki at naghagis ng pampasabog. Nasugatan sa pagsabog ang 3 nakikiramay sa pamilya ng nakaburol. Isinugod ang mga ito sa ospital. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na nag-ugat ang krimen sa alitan sa pagitan ng mga salarin at ilang kaanak ng nakaburol. Kung makaining mga kabataan wala naghalin, nagtabuay baladang ilabanas, tiya mo todo nag-transpire ang kinagamo. Agad na nagsagawa ng follow-up operation ng pulisya. Nahuli rito ang mga suspect na sina Efren Buenaflor, Maureen Kapunong at Penrod Calma na pawang mga residente rin ng naturang lugar. Todo tanggi naman sila sa krimen kahit positibo silang kinilala ng mga saksi. Kumbot sila ay tulog namin sa balay, sila pagdakop sa amon sila. Sinampahanan ng kasong frustrated homicide ang mga suspect. Inaalam ngayon kung anong uri ng pampasabog at kung saan ito nakuha ng mga suspect. Erwin Nicavera, Nagbabalita, Pilipinas. Patay ang 2 lalaking itinuturong magnanakaw matapos makabarilan ang 2 gwardya sa isang subdivision sa Cagayan de Oro City. Namatay rin sa engkwentro ang isa sa mga sikyu. Makibalita tayo kay Sozi Alamban ng GMA Northern Mindanao. Dead on the spot ang magpinsang sina Ben Falcorete at Adelmar Falcorete matapos makipagbarilan sa mga gwardiya sa isang subdivision sa Upper Balulang, Cagayan de Oro City bandang alas 12 kaninang madaling araw. Ayon sa gwardiya, rumuronda sila nang mahuli nila sa aktong nilolooban ng 2 lalaki ang bahay ng pamilya Alfeche. Nagamatikod naman to mong kauban nga na 2 ka tawo nga ni saka na sa balay. Ito nangingita din siya kauban na mo para makarescue dito. Dito naging sila sulod sa balay, so nakasend sila nga na responding security guard. So motong igawa sila and then it was the suspect nga una nagpabuto sa security guard. Tinamaan din ng bala ang 2 gwardiya. Dead on arrival sa ospital, ang isa sa kanila na si Alexander Busbos. Nagtamo siya ng tama ng bala sa dibdib. Ginagamot naman ng isa pang guard na si Jeran Cabañeros. Nabaril siya sa kanang balikat. Na-recover sa crime scene ang 3 high-powered firearms na dala raw ng mga sospek. 3 firearms po ang nakuha natin sa crime scene. Ito pong magazine ng kanilang baril, marami ho. 3 halos yatang magazine yun. Ayon sa pulisya, ang 2 ring napatay na sospek ang itinuturong responsable sa serye ng pagnanakaw sa mga subdivision sa lungsod. Wala pang inilalabas na pahayag ang kanilang mga kaanak. Sozi Alamban, Nagbabalita, Pilipinas. Nagsagawa ng rally ang ilang grupo sa Daet, Camarines Norte. Ipinapanawagan nila ang pagbibitiw sa pwesto ni Governor Egay Talyado dahil sa pagkakasangkot nito sa isang eskandalo. Nagugat ito sa kumalat na litrato ng gobernador kasama ang isang babae na hindi naman niya asawa. Balak din daw nilang magsampa ng reklamo laban kay Talyado dahil dito. Nauna na nagsorry ang gobernador kaugnay ng issue, pero iginiit ng kanyang kampo na kagagawan ito ng mga kalaban nila sa politika. Nakiusap naman ang anak ng gobernador na bigyan muna ang kanilang pamilya ng panahon para maayos ang kanilang problema.
Magsasampa ng reklamo sa Ombudsman ng grupong Bayan Muna laban sa ilang opisyal ng Energy Regulatory Commission o ERC. Hindi pa rin daw kasi naisa sa publiko ng ERC ang resulta ng investigasyon kaugnay ng all-time power rate hike ng Meralco noong Disyembre ng nakaraang taon at Enero ng taong ito. Nais ng grupo na papanagutin ang mga anilay nagkuntsabahan para magkaroon ng labis na pagtaas sa singil sa kuryente. Hanggang ngayon, ayaw pang sabihin ng ERC kung nagkaroon nga ba ng sabwatan. Una raw sa listahan ng mga irereklamo ng Bayan Muna, si ERC Chairperson Zenaida Ducot. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ni Ducot at ng Meralco. Dapat naman sa Ninoy Aquino International Airport ng Bureau of Customs sa PIDEA ang mahigit 80,000 piraso ng regulated drug na Alprazolam. Ayon sa Customs, noong June 30 pa raw dumating ang mga shipment ng gamot mula sa Pakistan pero walang kumuha rito. Isang pampakalma at pampatulog ang naturang gamot na maihahaging tulad sa Valium at Ativan. Tanging mga doktor na may tinatawag na S2 license mula sa PIDEA ang pwedeng mag-prescribe ng Alprazolam. Nagagamit daw kasi ito sa krimen bilang pampatulog sa mga biktima. Patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad para malaman at mahuli ang may-ari ng nasabat na kargamento. Bukas, nakatakdang dumating dito sa bansa ang Pinoy United Nations Peacekeepers na galing Liberia. Kahit nagnegatibo sila sa Ebola sa unang pagsusuri, hindi pa rin muna papayagang malapitan sila ng kanilang mga kaanak pagdating nila sa Villamor Air Base. Ayon sa AFP, wala na rin itatalagang safe distance na 15 meters na una nilang inanunsyo kahapon. Bawal na rin ang media coverage. Gayunman, may mga isa-set up down na TV monitor sa holding area kung saan pwedeng mapanood ng live ang pagdating ng peacekeepers. Pagkababa ng eroplano, agad daw isasakay sa bus papuntang Naik Cavite ang mga peacekeeper at ididiretso sa Caballo Island kung saan sila isasailalim sa 21-day quarantine. Alinsunod ito sa utos ng DOH. Nahuli din sa CCTV camera ang banggaan ng isang motorsiklo at isang tricycle sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa investigasyon, lumabas na hindi napansin ng rider ng motorsiklo ang kasalubong nitong tricycle. Sa lakas ng salpukan, tumilapon sa kalsada ang rider. Swerteng nagtamo lang siya ng galos maging ang driver ng tricycle. Inaalam pa kung sino ang dapat managot sa nangyari. Simula ngayong linggo sa pantala ng Puerto Princesa City, Palawan na dadaong linggo-linggo ang cruise ship na Superstar Aquarius. Ayon sa alkalde ng lungsod, makatutulong sa turismo ng lugar ang pagdaong ng naturang barko. Inaasahang magdadala ito ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng Asya. Kayang magsakay ng naturang barko ng 1,700 pasahero. Mga Pinoy ang halos kalahati sa mga miyembro ng crew ng barko, kabilang na ang cruise director nito. Formal na nakikipag-ugnayan sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP ang kampo ni Vice President Jejomar Binay. Ang KBP ang magsisilbisa ng tagapamagitan sa debate ni Binay at ni Senador Antonio Trillanes IV. Ang KBP din ang nagtakda ng petsa, lugar at panuntunan sa debate na gaganapin sana sa November 27. Bagaman dismayado, igagalang daw ng KBP ang desisyon ni Binay sakaling totoong hindi na nito itutuloy ang debate. Nakitang patay ang 2 lalaki sa loob ng kanilang tinutuluyang bahay sa Bagong Silang, Caloocan City. Parehong may mga saksak at tama ng bala sa katawan ng mga biktima. Ayon sa mga pulis, posibleng hold-upper ang 2 lalaki. Samot-saring uri ng cellphone kasi ang nakita sa loob ng bahay. Natukoy ring hideout umano ng mga hold-upper ang pinangyarihan ng krimen. Itinanggi naman ito ng live-in partner ng isa sa mga biktima. Volunteer daw ang 2 lalaki at nanghihingi ng donasyon para sa mga patay na walang kaanak. Wala rin daw siyang alam na nakaaway ng mga biktima. Hinold up ng 3 lalaki ang isang tindahan ng agricultural at veterinary supplies sa Mandawi City, Cebu. Nakuha sa CCTV ang pangyayari. Makikita sa unang video ang pagdating ng 3 lalaking sakay ng 2 motorsiklo. Nagsilbing lookout ang isang lalaki habang pumasok naman sa tindahan ang 2 pa. Sa isa pang CCTV footage, makikitang nagdeklara ng hold-up ang mga salarin. Natangay nilang halos 2,000 pisong kita ng tindahan.
Ayon sa pulisya, may natukoy na silang mga suspect. Responsable umano ang grupo sa iba pang insidente ng pang-hold up sa lungsod. Tinutugis na sila ngayon. Sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency ang iba't ibang uri ng iligal na droga sa 13 Martires, Cavite. Mahigit 2 bilyong piso ang halaga ng mga naturang droga na nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon sa Luzon. Kabilang dito ang shabu na mahigit 550 kilo ang timbang. Kasama rin sa mga sinunog sa incineration chamber ang cocaine, marijuana, ephedrine at Valium. Dating hawak ng iba't ibang korte sa Luzon ang mga naturang iligal na droga na ginamit bilang mga ebidensya sa mga kaso. Ang pinakamarami sa mga ito galing sa Olongapo Regional Trial Court Branch 35. Posibleng tumaas ang toll sa mga expressway simula Enero sa susunod na taon. Naghain kasi ng petisyon sa Toll Regulatory Board ang mga pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX, South Luzon Expressway o SLEX, Cavite Expressway o Cavitex at Star Toll. Sa NLEX, 15% dagdag singil ang ipinetisyon, 33% dagdag singil naman sa SLEX mula Alabang hanggang Santo Tomas. Sa Cavitex, 25% dagdag singil mula Mia Road hanggang Zapote. At sa Star Toll, 16% dagdag singil mula Santo Tomas hanggang Batangas City. Hinihiling ng mga pamunuan ng mga expressway na ipatupad ang dagdag sa toll sa January 1, 2015. Tiniyak naman ng Toll Regulatory Board na dadaan sa tamang proseso ang mga petisyon. Kailangan daw munang mailathala ang petisyon sa pahayagan bago simulan ang pagdinig. May 70 araw naman ang mga tutol sa petisyon para maghain ng oposisyon. Nagpahayag naman ang pagtutol sa petisyon ang grupong Piston. Malaking dagdag gastusin daw ito para sa mga motorista, lalo na sa mga namamasada. Araw tumuloy ni Vice President Jejomar Binay sa nakatakda nilang debate ni Senador Antonio Trillanes IV. Ang kanyang dahilan, ang pagsasabi ni Trillanes na lamang ang vice-presidente sa debate dahil isa siyang abogado. Makibalita tayo kay CJ Turida. Mag-debate kami. Saan? Kailan po? Baka gusto mong sponsor rin. Sir, kailan niyo po kala? Anywhere, any place. Ito ang matapang na hamon ni Vice President Jejomar Binay kay Senador Antonio Trillanes IV. Ilang linggo na ang nakararaan. Pero, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi na raw tutuloy ang vice-presidente sa debate. Sinabi ito ni Binay matapos tanungin ng isang miyembro ng media kung ano ang kanyang reaksyon sa pahayag ni Trillanes na lamang umano ang vice-presidente sa debate dahil isa siyang abogado. Go ka pa dun sa debate. Ayoko na. Kung wala nang makikita ako doon. Unang-una, ginusto ko lang magkausap-usap kami. Kasi hanggang ngayon, sa bagay, yung mga ayaw makinig, nagbibingi-bingihan. Dismayado si Trillanes. Pero, inatahan na raw niya ang pag-atras ni Binay. Kahit anong galing mo pa mag-argumento, pag yung kalaban mo ang hawak katotohanan, wala kang panalo. It's his loss. Hindi rin daw maintindihan ng senador ang dahilan ng vice-presidente sa pag-atras. Lalo't wala naman daw problema sa Trillanes sa mga topic na pagdedebatehan nila ni Binay. Pumayag din siya na si Binay ang una at huling magsasalita sa debate. Kahapon lang, sinabi ng anak ng vice-presidente na si Senadora Nancy Binay na hindi siya pabor na makipagdebate pa ang kanyang ama kay Trillanes. Hati rin ang opinyon ng kanilang mga kaalyado. Nanindigan pa kahapon ang vice-presidente na itutuloy niya ang debate. Hindi nga raw niya kailangan pang paghandaan ito dahil luma na ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Pero kaninang umaga, sinabi ng vice-presidente na nakapagdesisyon na siyang hindi na talaga ito itutuloy. Ako nga alam mo nga yun eh. O bakit naman, lalo ang pangit naman na ako ang atras, ako nagmungkahi. Ngayon, hindi na yata tama yung narinig ko. Kung ang tingin naman dyan, ipagsasamantalahan ko siya, aapihin ko siya. Yun, yung mga ugali nila. Yung mga ugali nila, lumalabas yung unwittingly. Inirerespeto naman daw ng Malacanang ang desisyon ni Binay. Si Senadora Nancy Binay naman, muling pinabulaanan ang mga alegasyong ibinabato laban sa kanilang pamilya. Iginit din niyang mas prioridad ng kanyang ama ang pagseserbisyo sa mga mamamayang Pilipino. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas. Itong mga nakaraang buwan, nasaksihan ng publiko ang wedding proposals ng maraming celebrity.
maging ng mga ordinaryong magsing-irog na naitampok sa viral videos. Hindi naman nagpahuli dyan ang kapuso nating si Oscar Oida. Ang kanyang proposal, silipin sa report ni Haji Rieta. Ang nagiging problema ngayon, sa kapal ng usok, hindi basta-basta makapasok sa loob ang ating mga bumbero. Gabi-gabi laging rumoronda sa Maynila para i-report ang mga krimen at iba pang mahalagang balita. Mapa-aksidente o patayan, wala siyang inaatrasan. Yan si GMA News reporter Oscar Oida. Marami na ang nagsabi na ang 2014 ay taon ng pag-iibigan dahil sa dami na rin ng mga kasalan. Ang kapuso nating si Oscar tila hindi nagpahuli. Post muna sa pagronda para makasama ang babaeng kanyang minamahal at mamahalin panghabang buhay. Walang iba kundi ang TV5 reporter na si MJ Marfori. At nitong Oktubre lang, nagdesisyon na si Oscar na i-level up ang kanilang pagsasama. Ang magsing-irog pumasyal sa Bow Bridge sa New York. Walang kaalam-alam si MJ na ang mga susunod na sandali ay magiging simula na ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Sa tulong ng mga accomplice na nakaposte sa mismong tulay, bumili pa kunwari ng hugis pusong lobo. At maya-maya pa, MJ! Oh my God! We've been together now for a long time. Oh my God! We've been together now for a long time. And we have bridged our past together. We have crossed bridges of today together. And if you'll allow it, here at Bow Bridge, I intend to cross and build more bridges with you. At dumating na nga ang sandali. Maria Cepeda Romualdez, MJ. Oh my God! Say yes to me. Oh my God! It's nice. Gusto ba yan? Ito ka. Yeah! Did you say yes? Yes! Yes! Ang dalawang mamamahayag, nagkamabutihan, nagkaibigan, at ngayon, handa nang idiretso ang kanilang kwento sa simbahan. Haji Rieta, GMA News. Sa Iloilo, pahirapan pa rin ang pagsasaayos sa maraming paaralang winasak ng Bagyong Yolanda. Isa raw sa mga balakid sa rehabilitasyon ang matagal na pagpapagamit sa mga eskwelahan bilang evacuation centers. Makibalita tayo kay Jennifer Muñasa ng GMA Iloilo. Isang taon na ang nakalilipas mula ng manalasa ang Bagyong Yolanda, pero hindi pa rin tuluyang naisasaayos ang lahat ng mga nasirang paaralan sa Iloilo. Ayon sa mga lokal na opisyal, isa sa mga sanhi ng pagkaantala ang mabagal na proseso ng pagtukoy sa mga presyo ng materyales sa pagpapagawa ng mga classroom. Isa pa sa mga balakid ang matagal na pagpapagamit sa mga paaralan bilang evacuation centers. Kaya kung si Dr. Arnold Siena na acting director ng DepEd Region 6 ang tatanungin, dapat daw hindi hayaan ng gobyerno ang matagal na pagpapagamit sa mga paaralan bilang evacuation facilities tuwing may kalamidad. Nga bisan ara pa sila sa evacuation center ang kabataan, pero kung pag-abot sa eskwela, makakadtugid sila sa eskwelahan, balik sila sa klase. Kay ti, amo na blahamban nila nga they'd rather be in school nga matudluan sila rather than wala sila klase dito sila sa kuan nga hindi guided ilang daily activities. Ang iba namang mag-aaral sa bayan ng Ahoy, nakakapag-eskwela na kahit paano. Pero hirap pa rin sila sa kanilang mga pangangailangan, lalo pat naapektuhan ng bagyo maging ang kabuhayan ng kanilang mga magulang. Kaya naman para mabigyan ng iba yung lakas ng loob ang mga mag-aaral, pinuntahan sila ng GMA Kapuso Foundation. Nabigyan ng mga mag-aaral sa 3 paaralan ng mga maagang pamasko. Bahagi ito ng Give a Gift Alay na Batang Pinoy Project ng Kapuso Foundation sa pakikipagtulungan ng GMA Iloilo. Of Beatrice Memorial Elementary School Teaching Force, kindly extend our heartfelt thanks to GMA Manila and the GMA Iloilo. Ngayong taon, 5,000 mag-aaral dito sa Iloilo ang benepisyaryo ng Give a Gift Alay ng Batang Pinoy Project.
Kabilang sila sa 60,000 kabataang biktima ng Bagyong Yolanda sa buong bansa na nakatanggap ng maagang pamasko mula sa Kapuso Network. Jennifer Muñeza, Nagbabalita, Pilipinas. Ngayong papalapit na ng papalapit ang Pasko, kaliwat kanan na ang mga Christmas display. Tulad ng Sugarland sa Naga City at Barbie Christmas Centerpiece sa Bulacan. Sa isang bahay naman sa Bataan, bida ang isang karakter mula sa animated film na Frozen. Makibalita tayo kay Jet Arceliana. Makulay at masayang pagsisimula ng Christmas season sa isang malaking mall sa Naga City. Ang kanilang tema, Sugarland Christmas, kung saan bida ang mga matatamis na pagkain gaya ng candy at ice cream. Sinimula ng programa sa pagsayaw ng mga cute na chikiting. Nagpakita rin sa Santa Claus at namigay ng libreng candy sa mga bata. Paalala lang sa mga bulilit, hinay-hinay sa pagkain ng matatamis para hindi masira ang ngipin. Abala naman ang mga residente ng iba't ibang barangay sa Santo Tomas sa Pangasinan para sa taunang Basura Christmas Decoration Making Contest. Ang Barangay San Antonio, puspusan na sa paggawa ng kanilang parol na yari sa mga plastic bottles at tuyong mais, habang tansan at kawayan naman ang mga materyales na ginamit sa parol ng Barangay Salvacion. Layon ng kompetisyon na mapawasan ang basura sa lugar at mailabas ang pagiging malikhain ng mga residente. Agaw atensyon naman ang isang bahay na ito sa Abukay sa Bataan dahil sa mga kaakit-akit na dekorasyong pamasko nito. Bukod sa mga nagniningning na Christmas lights at makulay na Christmas tree, bida rin dito ang karakter na si Olaf the Snowman ng pelikulang Frozen. Kaliwat kanan na rin ang bentahan ng mga parol at iba pang mga Christmas decoration sa gilid ng MacArthur Highway sa Bataan. Nasa 1,000 hanggang 1,500 pesos kada piraso ang presyo ng mga parol. Patok na patok naman para sa mga batang babae ang Christmas attraction ng isang mall sa Bulacan. Ang kanilang napiling Christmas centerpiece ngayong taon, si Barbie at ang Christmas Secret Door. May sukat ito na 20 talampakan, kaya naman perfect para sa selfie. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas. Bisto sa Kamiling Tarlac ang isang lalaking nagpapanggap umanong tauhan ng NBI para makakolekta ng pera sa kanyang mga biktima. Naaresto ang suspect sa loob pa mismo ng gusali ng Regional Trial Court. Makibalita tayo kay Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Nakakulong ngayon si Ruben Aboy sa Kamiling Tarlac. Ang kinakaharap niyang reklamo, pagpapanggap bilang agent ng National Bureau of Investigation para makakolekta ng pera sa kanyang mga biktima. Ayon sa Kamiling Police, modus ni Aboy ang mag-alok ng serbisyo sa mga biktima ng krimen para sa pag-aresto ng mga itinuturo nilang sospek. Kapalit dito ang malaking halaga ng pera. Isa sa mga nakatransaksyon ni Aboy ang isang negosyanteng ninakawan ng mga alahas. Pero natunugan ng negosyanteng modus ni Aboy kaya nagsumbong siya sa pulisya. Naglunsad ng entrapment operation ng Kamiling Police. Nakipagkita si Aboy sa negosyante sa loob pa mismo ng gusali ng Kamiling Regional Trial Court. May sariling kopya si Aboy ng warrant of arrest para sa sospek sa pagnanakaw ng alahas ng negosyante. Una na raw nakapagbigay ang negosyante ng paunang bayad kay Aboy pero humihingi ng additional na 3,500 dahil sa gastusin daw nila sa paghuli doon sa taong kanyang binabanggit. Nang may abot na ng negosyante ang pera, doon na inaresto si Aboy. Hindi naman direktang sinabi ni Aboy kung nagpapanggap nga siya bilang NBI agent, pero depensa niya. Binigyan kami, madam, pang gasolina, saka pang travel, pang gastos, madam. Sabihin marami ka nang natulungan? Marami na rin, madam. Inaalam ngayon ng pulisya kung may kasabwat si Aboy sa korte dahil kaduda-duda kung paano siya nakakakuha ng kopya ng mga warrant of arrest. Itong taong ito na nag-extort sa biktima, doon pa sa mismong bulwagan ng Regional Trial Court. Inihahanda na ang mga reklamong isasampa laban kay Aboy. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas. Ito raw ng grupong Alliance for Yolanda Survivors na ideklarang persona non grata sa Tacloban City at iba pang bahagi ng Eastern Visayas, si Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson. Kasunod dito ng sinabi ni Lacson kahapon na hinakot lang sila ng lokal na pamahalaan ng Tacloban para magprotesta laban sa gobyerno. Ayon sa grupo, wala raw silang naramdamang tulong mula sa gobyerno. Di tulad ng sinabi ni Lacson na bumuhos daw ng pondo mula sa national government para sa Tacloban. Sa tingin naman ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, dapat magbitiw na lang sa pwesto si Lacson, kasunod ng mga pahayag niya kahapon laban sa kanya. Sabi ni Romualdez, tinanggihan niya ang inilabas ng DBM na Internal Revenue Allotment o IRA dahil inabisuhan siya ng kanyang abogado
na baka galing daw ito sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Hindi rin daw siya bumali ng IRA gaya ng sinabi ni Lacson dahil augmentation of funds daw ang nirequest niya. Wala pang bagong pahayag si Lacson kaugnay nito pero nauna niyang iginiit na IRA ang hiningi ni Romualdez para sa pagbabalik operasyon ng City Hall ng Tacloban kasunod ng pananalasa ng Bagyong Yolanda. Sabi niya pa rin, yun nga, problema niya yung operation ng City Hall dahil walang revenues, baka pwede maka-advance ng mas 1 quarter. Ang inoffer sa kanya ng national government, ni Secretary Abad, isang 1 semester, 6 months. Nagtataka ko bakit nung bumalik ako sa kanya, tinatanggihan niya. I'm very disappointed of what Senator or Secretary Lacson did yesterday. Number one, it was in bad taste. You don't talk that way in front of international NGOs and international communities that are helping us here. I think you should resign in your position. Isang problema sa traffic sa mga naging inspirasyon ng lumikha sa Doodle na itinampok sa search engine na Google kahapon. Ang gumawa nito isang grade 9 student sa Compostela Valley. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio ng GMA Davao. Ito ang Sari Jeepney. Ito ang lumabas na disenyo sa homepage ng google.com kahapon, November 10. At ang disenyo nito, obra ng isang grade 9 student ng National Comprehensive High School sa bayan ng Nabunturan sa Compostela Valley. Siya si Kim Patrick Saren. Sa mahigit 51,000 entries mula sa Pilipinas na lumahok sa Doodle for Google na nilaunch nitong buwan ng Hulyo. Si Saren ang nanalo sa 3 kategorya ng kompetisyon na Artistic Merit, Creativity at Theme Communication. Anya, siya lang mismo ang bumuo sa naturang obra sa paghalo ng konsepto ng sari manok at ang Pinoy Jeepney na nagre-representa raw sa takbo ng ekonomiya ng bansa. Ang unang problema nga nakitaan ako, traffic. Tapos man makahina sa ekonomiya may nakaalam ako. Tapos ang pasabot nako kaning ang jeep gibot nga nag siya pako kay para kung sa dali pagkasabot kay ang jeep para kung sa atik-atik pa mulupad din siya dito para dali ra kay maka-deliver mga bisan unsa maka-export din siya mga anak para madali ra mga ekonomiya. Ayon sa coach at guro ni Saren na si Christopher Vista, malaki rin ang naitulong kay Saren ng special program in the arts ng kanilang paaralan. Bukod sa napanalo ng 400,000 pesos na scholarship grant sa kolehiyo ni Saren, nakatanggap din ng 350,000 pesos connectivity grant ang kanyang paaralan. Ilalaan ito para sa internet connection ng naturang paaralan. Ayon kay Saren, mas gagalingan pa niya ang pagguhit dahil sa kanyang pagkapanalo. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas. Nabulabog ang isang lamay sa Bacolod City matapos itong pasukin ng 3 lalaki. Naghagis pa ng pampasabog ang grupo. May 3 suspect nang naaresto sa follow-up operation. Makibalita tayo kay Erwin Nicavera ng GMA Bacolod. Nabulabog ang tahimik sanang burol ng isang residente ng barangay Tangu, Bacolod City. Labis na takot ang naramdaman ng mga nakikiramay nang biglang may pumasok na 3 lalaki at naghagis ng pampasabog. Nasugatan sa pagsabog ang 3 nakikiramay sa pamilya ng nakaburol. Isinugod ang mga ito sa ospital. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na nag-ugat ang krimen sa alitan sa pagitan ng mga salarin at ilang kaanak ng nakaburol. Kung makaining mga kabataan wala naghalin, nagtabuay baladang ilabanas, tiamo todo nag-transpire ang kinagamo. Agad na nagsagawa ng follow-up operation ng pulisya. Nahuli rito ang mga suspect na sina Efren Buenaflor, Maureen Kapunong at Penrod Calma na pawang mga residente rin ng naturang lugar. Todo tanggi naman sila sa krimen kahit positibo silang kinilala ng mga saksi. Kumbot sila, sila ay tulog namin sa balay, sila pagdakop sa amon, sila. Sinampahanan ng kasong frustrated homicide ang mga suspect. Inaalam ngayon kung anong uri ng pampasabog at kung saan ito nakuha ng mga suspect. Erwin Nicavera, Nagbabalita, Pilipinas.